Magbasa po kayo tayo sa akin. Naniniwala ako na ang otoridad ng salita ng Diyos ay katumbas din ng Diyos mismo. Ako'y susunod sa mga salita niya na may buong paggalang, buong puso't isipan, kaluluwa at lakas, ngayon at kailanman. Sabi po today, pa-remind ko sa ating iglesia, before we read this, at bago po natin basahin yun, kailangan po nakatayo pa rin po tayo. Bakit po? Kasi ito po ay, alam niyo po yung oath-taking, di ba? Nag-oath-taking po tayo dito. Di ba? Oath-taking, nangangako tayo. Same thing. Ito, parang we are declaring with oath-taking, na naniniwala ako sa otoridad. O, di ba? At susunod sa mga salita niya ng buong paggalang. So, we are having oath-taking. Kaya, tatayo po muna tayo dito, then before to go. Ano po? So, hindi ko po agad na-realize yun. So, ngayon ko lang po na-realize. Ngayon, magkakaroon tayo ng konting, hindi naman, adjustment lang. Ano po? Amen? Ang Diyos po natin ay Diyos na buhay. Siya po ay Diyos na puno ng pangako. He is a faithful God. Kung paano siya naging faithful, ano po ibig sabihin ng faithful, kung paano siya naging tapat sa kanyang bayang Israel, na kung paano po yan na mula sa pagkakaapi ng bayang Israel ay muli niya itong binigyan ng kalayaan. Kinuha niya, inilabas niya sa Ehipto upang muli niyang pangunuan. At muli niya itong pangunahan. Ano po? Pangunahan, hindi po tayo manguna sa Kanya. Ang Diyos po ang kinakailangan manguna sa atin bilang mga Kanyang mga anak o Kanyang bayan. Tayo po ang tunay na Israelita. Kung noon, ang mga Israelita po ay, they are the parables of what is to come. Yung katotohanan, okay? Sila ang pinili as a pathway. Chosen people po sila. Pero as a chosen people, we know that the Old Testament, ito pa rin po ay parabolo. So ginawa pa rin po silang parabolo ng katotohanan na sa pagdating ng ating Panginoon Jesus, hindi lang po mga race ng Israelites ang makakaranas ng kalwalhatian ng Diyos, ng habag ng Diyos o ng pagpapatawad ng Diyos, kundi buong mundo, ng buong sangkatauhan. At sabi nga po ng Panginoong Jesus kay Nathanael, who is the true Israelites? Sino na po ba yung mga totoong Israelita ngayon? Sila na naninindigan sa katotohanan, kumikilala sa katotohanan, naninindigan at sumusunod. Okay, at sino yon mga yon? Of course, nang naparito ang Panginoong Jesus, tinawag niya ang kanyang mga tupa. Okay? Yung mga sumunod sa Panginoong Jesus, they are the true Israelites. Sila na po yung mga totoong Israelita. Dahil yung shepherd, yung totoong shepherd, ay dumating na po. In the past, parang yung anghel na nag-lead sa kanila, the angel Jehovah nag-lead sa mga Israelites, parang sila po yung parable pala nung tupa. Totoo na mag-lead. So, tingnan po natin kung paano nag-lead yung angel, angel Jehovah sa kanila, angel of the Lord, na napakahigpit po talaga. Talaga kung ano yung batas na sinabi o kautusan na pinasabi ng anghel ay kailangan matupad at hindi ito pwede mabalik. Amen? Ganun po kahigpit. Kasi ang anghel po, bakit wala po siyang kakayahan noon na balikin na siyempre, wala pa sa kanya yung forgiveness. Kasi nga, wala pa sa kanya hindi siya yung authority, yung true authority na magbibigay ng forgiveness o nung pagpapatawad doon sa mga kamalian. Basta yung ang role ng angel na yun, ibigay ang kautusan at ipatupad. So parang sa empleyado, sa mga manggagawa, ganun lang naman din po talaga ang trabaho ng mga manggagawa sa isang kumpanya. So sa kumpanya, mayroong mga higher na mga superiors o managers, sila po ang, kung mayroong mga desisyon na kinakailangan, o kahit na alam mo yung desisyon sa bagay na yun, kailangan mo muna itong konsulta doon.
tama, sa mas mataas sa iyo, sa manager. Ganun po ang kalagayan noon. So that's why, kung paano po nili yung mga Israelites during that time ay talagang mahigpit. At yun lamang po ang pinapatupad. Dahil paparating pa lamang yung totoong shepherd during that time. At yun po ay ang pagdating ng Panginoon Jesus. Yun po yung hinihintay. Amen. Tanda po natin, na kung paanong nilid outside ang mga Israelites, kung paano igabay, igabay ng anghel patungo sana doon sa lupang pangako, ay ang talagang masusunod po, hindi po ang mga tao masusunod kahit na sila ay marami, kahit gustuhin man nila magkaisa, hindi po sila ang susunod during that time. Noong panahon po na yon, pinagawa po ng tabernakulo, di ba? Inutusan ng Diyos si Moses na gumawa ng tabernakulo, itayo yung tabernakulo. At yung tabernakulo po yun ay lugar ng kung saan sasambahin o yung a place kung saan sasambahin ang Diyos at kung paano siya sasambahin. At during that time, ang tabernakulo po ay it's like a temporary worship place na natitiklop-tiklop pa. Kailangan pa yung tent pa lang siya na kapag sinabi ng anghel na itayo mo muna dito mananambahan sila. At meron po silang hindi lang ito minsan itinayo at tiniklop. Maraming beses. Na kapag yung may ulap doon, di ba po nung gabi, paggabi, meron silang tinatawag na pillar of fire. Anghel po yun na naglalagay sa kanila. Sa araw, meron naman pong cloud. Anghel pa po yun. Na yung cloud na yon na sumusunod sa kanila, kapag tumigil po yung cloud na yon doon sa lugar na yon, ibig sabihin, doon sila mananatili. At kapag nagsimula ng kumilos o umalis yung cloud na kanilang nililim sa kanila, then, kailangan na po nilang kumilos at sumunod. Naintindihan niyo po yun? Kahit na yung pakiramdam ng mga ito na, kahit na, alam nyo, minsan yung pakiramdam ng mga Israelis, ay, komportable na kami dito na lang muna tayo. Pero hindi. Pag sinabi ng anghel, aalis na, kailangan po nila, sa ayaw man sila sa gusto, kailangan po nila sumunod. At sa bawat pag-alis po, sa bawat pagtigil at pag-alis, siyempre, ilang taon po ba naman nilid ng ni Moises, okay, sa pamamagitan sa paggamit kay Moises, ilang taon po niya nilid ang Israel sa disyerto para umikot-ikot lang doon. 40 years. So sa 40 years na yon, isahan mo, siyempre, merong mga nanganganak. At meron ding mga namamatay. So ibig sabihin po, during that time na paglipat, pag-stay ng tabernakulo, may nadadagdag, may naiiwan. Sa iglesia po natin ngayon ay po ang right now, nandun po tayo sa stage na nasa nakatabernakulo po tayo, palipat-lipat pa lang tayo. Okay? Nung nandun po tayo sa Barangay 4, di po ba, may nagdag, may sinilang, tama? Sinilang sa Espiritu. Totoo naman. Merong mga sinilang. At sa paglipat natin, merong mga naiwan. May mga namatay, may mga umalis. Meron din namang mga nanatili. Ngayon, pangalawang beses, unang beses natin lumipat dito. Dahil siyempre, doon tayo nakaunang pwesto. So, first lipat natin. Pangalawang place. So, susunod, lilipat na naman po tayo. So, may lilipat na naman po tayo. And, ganun po ang sitwasyon natin ngayon. May mga naiiwan po talaga, may talagang umaalis, may mga dumating din, tapos hindi pa rin nakakasustain. So, in the desert po talaga, alam niyo po, pag sinabi natin kasi disyerto, talagang, alam mo, makita ko sa disyerto, wala kang makain, uhaw, gusto mo maghanap ng maiinom. So, uhaw, gutom. Ano bang nararamdaman natin sa iglesia nito? Nauuhaw ba kayo?
Physically, hindi. Nagugutom ba kayo? Physically, hindi naman tayo ginugutom ng Diyos. Tama po ba? Nananagana pa nga tayo sa pagkain. Tama? Nakita niyo ba rito? O baka mamaya, bilugan na. Yung mga dati. Oh. So, ibig sabihin, hindi po tayo pinagkukulang naman ng Diyos when it comes to our physical o material things na pangailangan. Pero saan tayo nauuhaw? Saan tayo nagugutom? Hindi tayo nagugutom sa salita ng Diyos, but we are thirsty. Uhaw tayo sa mga kaluluwa. Nauuhaw tayo sa mga kaluluwa. Bakit? Dahil handa naman tayo maghayag. Naghahanap tayo ng makakain. Siyempre, ano bang pagkain ng Espiritu natin? It's the Word of God. Doing the Word of God. Na maipahayag. Maipahayag ang salita ng Diyos. At marami naman tayo nahayagan. Pero uhaw pa rin tayo sa mga kaluluwa. Which is, hindi naman po ito masama dahil naman talaga ang kailangan natin maramdaman. Kailangan natin maging uhaw sa pagkikipagtrabaho sa Diyos. Sino ba rito ang satisfied na ay ganito na lang ganito na ako, okay, satisfied na ako sa ganitong klase ng pananambahan ko. Sino ba sa atin ang may gusto na, ganito na ako, satisfied na ako sa uri ng pananampalataya meron ako. Hindi pa po tayo uuhaw na gusto ko pang makapagturo, gusto ko makahanap ng maturuan, gusto ko makahanap ng totoo na makakasama pa natin sa iglesia nito na hindi bang tatanggap, gaya mo at gaya ko, na tatanggap din ng katotohanan. Tatanggap din ng katuroan ito. Napakahirap. Dito sa lugar po na ito, alam po natin talaga ito, gaya ng preach ni Pastor, ni Bishop Banji, talagang dry bones. Ano? Pero yung dry bones nga yun, bagamat masakit nga ang kalooban natin na naiinis na talaga tayo dahil sa katigasan talaga ng puso. Siyempre, sino ba namang hindi maiinis sa katigasan talaga ng puso ng isang tao na pinapaliwanagan mo ng husto ay baluktot pa rin ang pangangatwiran. Ngunit sa kabilang banda ako sa pagkakataon yun, kapag dumadating ako sa punto ng pagkainis, inaalala ko na noon, bago ako naparito, isa ako sa naging matigas din ang aking kalooban. Isa rin po ako sa mga hinayagan, ngunit hindi agad sumunod. Isa rin ako sa mga nahayagan, ngunit nanindigan doon sa inaakala ko rin ay tama. Kaya nga sinabi kay Ezekiel, Ezekiel 37 na, sa tingin mo, ang mga butong ito ay mabubuhay? Gaya mo na sagot ni Ezekiel, ganoon din ang sagot ko. Ako sa sarili kong kakayahan, hindi ko alam. Ang alam ko lang, hindi sila nakikinig sa akin. Yan lang alam ko. Pero ang sabi ng Diyos, ang Diyos po mismo ang gumawa ng paraan. Siya ang nagbukas, siya ang nagbigay ng laman sa mga butong ito. Sa sitwasyon po kasi natin, tama nga po, na hindi natin kayang ipilit yung ating gusto na ibigay o sabihin o mapangyari sa isang tao sa sarili nating effort, sa sarili nating kakayahan. Kahit nagaano pa tayo naiinis sa kanila. Kailangan po talaga nating ipagpaubaya sa Diyos ang lahat ng iyon habang tayo ay tumutupad sa Kanyang kalooban. Alam ko po yan. Dahil maging sa aking mga magulang, ay hirap na hirap po talaga ako. Sobra po talaga ang katigasan po ng puso. At doon din ako, bukod sa inis, aadon pa rin po ang aking pagkalungkot. Ngunit hindi nga po tayo dapat masiraan ng loob. Remember, tandaan po natin, ano man ang mangyari, ang Diyos pa rin po ang magsusustain sa lahat. Maging sa pangailangan man ng iglesia nito. Whether marami man tayo, kaunti man tayo, kapag ang Diyos ay patuloy niyang sinusustain ang iglesia nito, ibig sabihin lang, kailangan mo at kailangan ko na manatili pa rin. Amen. Dahil hanggang hindi niya binubuwag ang iglesia nito, ibig sabihin, ninanais niya manatili tayo. Whether we are small or great. Yan po ang pamatayan ng Diyos.
Hindi po tayo, gaya ni Ezekiel din, hindi po tayo pwedeng magreklamo sa Diyos na bakit kakaunti kami? Bakit ang hirap? Diba? Bakit ang hirap naman mag-invite sa iglesia ito? Ang mahalaga, nandun ang pangunguna ng Diyos sa atin sa iglesia nito. Dahil nga, ang ating pamantayan sa iglesia nito, sabi ko nga ho, at maganda din ang aking i-encourage sa bawat isa, na kahit na mahigpit, kahit na konti tayo, dahil mahigpit yung pamantayan natin, pero wala tayong magagawa, dahil yan naman talaga ang pamantayan ng Diyos. Ikukumpara po natin yung ating standard dito sa karamihan ng mga churches dito, talagang malayo po sa pagdating po sa pagkaalam sa katotohanan, sa pagsunod dito, malayo po. Pero, when it comes to physical discipline, alam ko meron malapit sa atin, di ba? Ayun, yung taga-INC, magaling sila sa physical discipline. Kung sila nga na physical discipline, na kaya-kaya lang gawin ito, pero kahit na sila ay medyo taliwas sa katotohanan, what's more? Anong gagawin natin? Na sa atin ipinaalam ng lubusan ng katotohanan, tapos hindi tayo susunod ng ganun, lalo po tayo mananagot. Mas malaki ang pananagutan po natin sa Diyos. Amen? God is faithful sa kanyang mga pangako. Hindi naman po niya pababayaan ang kanyang iglesia. Kapag sinabi po niya, hindi po niya itatanggi. Hindi niya kalilimutan. Kapag ipinangako niya ang isang bagay sa isang iglesia, kapag pinangako niya ang isang bagay sa kanyang anak o sa sino mang mga nananampalataya sa kanya, hindi po niya ito makakalimutan magpakailanman. Aalalahanin at aalalahanin po ito ng Diyos. Naramdaman po natin yan, mababasa po natin ang Old Testament kung paano nasa lipi ni Abraham hanggang sa lipi ni David, nandoon na yung bawat ipinangakong pagpapala ng Diyos sa kanila, bagamat sa mga sumunod na henerasyon, may maraming mga pagsuway na naganap, pero pinanatili ng Diyos yung pangako sa mga Israelita. Na kung paano sa sinabi niya, halimbawa, sa sinabi niya na, I will raise someone like you, kay Moises. Ano? At sinabi rin niya sa descendant ni David na kung paano ako ay sa iyong lipi magmumula ang hari magpakailanman. Tinupad po ito ng Diyos sa kanila. Bagamat alam natin sa mga anak ni David, marami po mga sumuway dyan. Sa mga naging hari, marami na mga naging sumuway at nagpasama o nagpagalit sa Diyos. Pero meron pa rin itinira ang Diyos na magmamana ng mga pangako niya. And that's how faithful God is. Ganun po katapat ang Diyos. So, sobrang katapatan po ng Diyos kapag tayo ay nakaabot sa pamantayan ng kung yung pananampalataya po natin ay makakaabot doon sa pamantayan ng Diyos, ay talaga naman God will be proud of you. At kapag ang Diyos naging proud sa iyo, alam mo kasunod nun? Of course, pag siya proud sa iyo, andyan ang lahat ng mga pangailangan mo ibibigay niya. Mabilis niya tinutugon ang panalangin mo. But huwag po natin kalilimutan. Ito kasi madalas nakakalimutan natin. When God becomes proud of you, He is willing to let the devil test you. Totoo po yun. Sa buhay po ni Job. Bakit pinayagan ng Diyos na i-tempt, subukin, o i-tempt ng Diyos si Job? Because, Because God was proud of Job's faith. Dahil pleasing ang kanyang pananampalataya, nakaabot sa pamantayan ng Diyos at alam na alam niya na ginawa din po niya yon
Hinayaan niya ang dyablo. Bakit? For the glory of His name, na ipapahiya niya ang dyablo sa harapan ni Job. At sa harapan ng kongregasyon ng mga anghel. Ganun po ang Diyos kapag nag-Israel. So, kapag dumarating po sa buhay ng isang mananampalataya, kaya nga tama, yung patotoo ni Sister Yo kanina, sa buhay ni Job, na hindi lang sa oras na kaginhawaan po natin na matutunan na dapat pupurihan siya, na kapag masaya lang tayo, saka lang tayo nagpupuri sa Kanya. Isang pa sa pinakamahirap na bagay na gawin ay magpuri sa kabila ng ating mga kapighatian. Pero yon ang isa pang bagay na itinuturo po sa atin ng Diyos. Ang magpuri sa Kanya. Bakit? During that time, we have to remember, pinupuri kita, Ama, dahil proud ka sa pananampalataya ko na sinusubok ako ng dyablo ngayon. Yun po yung maging kagalakan po natin. Na alalahanin natin bilang maging kagalakan natin upang patuloy na makapagpuri sa Diyos. Amen? God does tempt you. Kasi nga, ikaw, nasubok na niya. Kasi nga, ikaw iniibig niya. At nakalugod na kaabot sa pamantayan niya, yung pananampalataya mo, kaya ibig sabihin nakatunghay sa iyo. But one thing you know, kapag ikaw po ay binigay o hinayaan na i-tempt ka ng dyablo, He will sustain you. Hindi, sabi nga tama nga na hindi ka ibibigay ng Diyos sa isang pagsubok na hindi mo kakayanin. Ang mga hindi mananampalataya o yung mga taong hindi kinalulugdan ng Diyos, kapag ibinigay niya sa dyablo, hindi sila makakaulagpos sa temptations. Hindi sila makakaulagpos sa kasalanan. Dahil sino lang ba ang makakaulagpos sa temptation? Only those people whose faith is pleasing to God. Sa Ecclesiastes 7:26, sinasabi po yan. Pakibasa po natin. Mga ngaral. Yan po natin lang. Natuklasan ko ang isang bagay na mas mapait kaysa kamatayan. Meron pa palang mas mapait kaysa sa kamatayan. Ano? Akala natin, kamatayan na yung pinakamapait. Ano? Meron pa pala. Kaysa kamatayan. Ito ay walang iba kundi ang babae. Ang kanyang pag-ibig, medyo maano ka sa Tagalog eh. Ang kanyang pag-ibig ay tulad ng bita. At ang kanyang mga bisig ay tulad ng tanikala. Ang taong matuwid ay nakakaiwas rito. Ngunit naaalipin ang mga masama. Sa English po natin basahin NIV, babae lang kasi, kundi ang babae. Hindi lang po babae yan, ibig sabihin po ng babae na yun ay yung mga snare, yung mga masasamang babae. I find more bitter than death, the woman who is a snare. Okay, babae lang kasi tinuko nyo yan, anong klaseng babae yan? A snare. Ibig sabihin, kahiya-hiya. Masama. Whose heart is trapped and whose hands are chains. The man who pleases God will escape her, but the sinner, she will ensnare. Okay? Malalim po ibig sabihin nito. Hindi lang po kay babae, yung sinasabi na, hindi lang po kasi kayo na nasisimula sa physical, male and female. Ang ibig po sabihin nitong babae, a bitter snare. Ano a bitter snare? A woman who is a snare. This is a temptation. Hindi lang po sa aming mga lalaki, but even to woman. A temptation. Any kind of temptation na maglulubog sa iyo. Ang sabi po dito, sino ang makaulagpos? Kasi pag sinabi mong temptation, a woman with a snare, ibig sabihin trap. Yung temptation niya, trap. Isang bitag. Alam po natin sa isang tentasyon, ito po ay isang bitag para mahulog tayo sa pananampalataya natin. Kaya mahirap nga po yung pagdedesisyon natin na ora-orada.
na hindi natin pinag-iisipan ng malalim, didesisyon tayo ng ora-orada. Kapag mayroong offer sa atin na maganda, tapos bigla mo nakalimutan, ay meron nga pala akong, hindi mo na naalala, meron pala akong sinumpaan sa harap ng Diyos na dapat kong gawin. Kaya kapag na-fall ka doon sa trap na yun na magandang offer, kinalimutan natin yung ating pangako sa Diyos, then, hulog ka. Pagkain ka ng dyablo. At ibig sabihin yun, why do you fall into temptation? Because your heart is still wicked. Masama pa rin. Kasi kung hindi wicked, kasi sabi niya, ang taong matuwid ay makakaiwas. Ngunit ang naalipin ang masama. Ibig sabihin, bakit ka pa rin aalipin o bakit pa rin tayo pwedeng maalipin ng kasalanan o ng tentasyon? Because our heart hindi pa rin po mabuti ating puso. Kaya kung hindi tayo nakakapagtagumpay sa temptations natin, let us evaluate our heart. Baka masama pa rin ang puso natin. Kasi kung talagang kalugod-lugod na po tayo sa harapan ng Diyos o ating pananampalataya, sabi dito, makakaiwas po tayo sa mga bitag na ito. Malalim po yan. Ano? Let us evaluate. Kaano na ba katindi ang ating paninindigan sa ating pananampalataya para yung mga in-offer tayo sa labas o in-offer tayo sa labas tapos kinagat-agad natin. So, diba? Kagagaling ko nga lang po sa namin. Siyempre kami rin sa trabaho. Kagagaling ko. May nagkaroon din po kami ng siyempre tawag ito outing. O siyempre, kasi nung mga kasama, hindi naman lahat ng mga kasama mo sa trabaho mga mananampalataya. Pero but I am not judging them. Hindi ko po sila hinuhusgahan. Pero nga, pagdating po kasi, siyempre, mag-aayaya mga yan. O sige, shot ka, kahit isa lang. Diba? Ganda na temptation, kahit isa lang. Diba? Pero dapat nga po, matuto tayo manindigan kung ano na yung, dahil nakakinggan na natin, ano na yung ibinigay sa atin ng Diyos na dapat natin gawin, then, matutunan po natin panindigan ang bagay nito sa harapan ng ating Diyos. Upang kung saan man tayo mapunta, ay makaabot sa pamantayan ng Diyos yung ating pananampalataya. Ito po yung sinasabi natin na pinapanalangin natin na nawa ang bawat isa sa atin makaabot sa pamantayan ng Diyos. Ano po ba yung pag-abot sa pamantayan ng Diyos na yun, na pananampalataya? Na kahit hindi po namin kayo nakikita, kahit na wala ka dito sa iglesia ito, pero pinagpapatuloy mo ang mga aral ng Panginoon Hesus doon sa gawin mo o kahit na nandun ka man sa ibang lugar na malayo man sa amin. Kahit na po kayo mga naka-online dyan na mga kapatid. Kahit po wala po kayo sa tabi natin dito ngayon o sa actual na presence, pero pag kayo po ay nagpapatuloy sa pananampalataya dyan sa inyong lugar na kahit malayo sa amin, then yun po yung sinasabing pananampalatayang nakakaabot sa pamantayan ng Diyos. Patuloy na pagsunod sa Kanya. Amen? Ang lahat po ng ito, sa totoo lang, sasabihin ng marami, ginagawa ng Diyos yan para sa iyo. Kapag nga po lagi natin iniisip na, ay, kailangan, ginagawa ng Diyos ito, lahat ng bagay ito para sa akin. Para sa aking kapakanan. Of course, kasama kapakanan mo ron. Pero, the main priority po talaga ng Diyos kung bakit niya hinayagan. Bakit niya pinayagan si Job na attempt ng diablo? Para sa kanyang sarili. Para sa kanyang pangalan. Para sa kanyang kalwalhatian. Hinahayaan po niya ang mga bagay na ito. Hindi po niya ginawa yun para kay Job. Sa atin po, huwag po tayo magmamalaki sa harapan po ng Diyos na sa tuwing tayo nakakaranas ng mga bagay na pagpabor ng Diyos sa atin, ay nagiging mayabang po tayo. Nagiging lumalaki yung ulo natin. Naakala natin, ay, ako lang ay nag-ibig ng Diyos, ay, ako lang ang pinapaboran ng Diyos. Kaya ako nararanasan to. Hindi po yun. Of course, nararanasan natin the favor of God, pero ang lagi po natin iisipin o tatandaan
lahat ng ito ay ginagawa ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian. Upang sa ganun po, ay hindi natin maiyayabang kung ano man ang ating mga tinatamasa at tinatanggap mula sa Kanya. Ito ay isang uri ng pagpapakumbaba na maging ang ating Panginoon Hesus mismo ay naibigay niya sa Ama. Kung paano po niya na niluwalhati ang Diyos sa buhay niya. Ang Panginoong Hesus po, ibinigay po niya sa Ama ang lahat ng kaluwalhatian. Hindi siya tumanggap ng kahit anuman na tinanggap niya na inangkin. Hindi siya umangkin ng kaluwalhatian na kahit anuman na para sa Kanya. Ngunit ang lagi niya sinasabi, para sa Ama. Sa John 17, kung babasahin po natin ng buo, 1 hanggang 22. Subukan po natin basahin. John 17. 1. Sumunod natin sa 1. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanya sinabi, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan ka niya. Okay? Una sa lahat, kanino po siya humihingi ng parangal? Sa tao? Hindi. Maraming tao ang nakikinig sa kanya. Maraming tao ang nagtangkang sumunod sa kanya. Libo-libo nga eh. Gusto na nga siyang gawing hari doon. Pipilitin na siyang gawing hari sa pisikal. Hari doon mismo sa Israel. Pero totoo naman kasing hari talaga siya. Pero kahit na gustuhin siyang gawing hari ng mga tao, hindi pa rin ang mga tao ang nagluklok sa kanya sa posisyon na hari ng mga hari magpasa ngayon. Sino ang nagluklok sa kanya? Walang iba kundi ang Diyos Ama. Hindi po tao ang pumili sa kanya. Hindi siya gaya ng mga tao dito na yung mga tao dito, anong hinahanap niyo? Yung boto ng mga tao. Boto niyo ako. Boto niyo ako para ako maging leader niyo. Hindi po nagampanya ang ating Panginoong Jesus. During that time, meron bang sinabi ang Panginoon Jesus, oh, Pedro, gumawa ka ng kanta para sa akin ha, tatakbo ko bilang hari. Pero marinig mo ngayon, hindi ka ba nagtataka? Pag ikaw na sa katotohanan, hindi ka ba alam mo yung tenga mo na, yung kanta. Yung kanta na gagawin para sa'yo. Ikaw, parangalan ng kanta. Tapos sasabihin, mapagkakatiwalaan, kailanman hindi kanya pababayaan. O ganun pa yung mga kumpanya niya di ba? Iboto, si Raymond, kailanman, tapat, hindi kayo pababayaan. Mga parang ganon. Di ba? Pag ganon po kasi tingnan mo. Kaya buti pa yung sa, alam natin na mahigpit na church dito medyo alam yung bagay na yun. Kaya mahigpit sa kanila na bawal ka tumakbo ng yung mga kampanya Pero sila rin naman may palihim. Pero wala na tayo doon. Pero yung halata, naisipin mo ganon, hindi ba? Sa'yo ang lahat, parang napupunta na sa'yo lahat ng papuri. Ikaw na nagbubuhat ng upuan mo. Ikaw na nagbubuhat ng sarili mo para itaas Kaya masama talaga. Hindi ka naman, pero nung una kasi wala namang ganyan. Alam ko nung bata ako, bago pa yung mga wala naman talaga yung mga kanta-kanta na ganyan nun Kampanya lang pupunta ka na sa mga tao, makipagkamay, makipag-usap. Yun yung mga traditional noon. Kailan may nagsimulang na uso yan Minsan tapos marami nang gumaya. Doon na nagsimula. Tanda ko nung wala. Pero kita mo, sino tumatanggap ng parangal sa bagay na yun? Di ba? Isipin mo na lang mabuti at alam mo na sagot dyan. Next. Okay. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa anak. Next. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos at ang makilala si Jesucristo na iyong isinugo. Okay. Totoo nga na may iisa talagang Diyos,
totoo nga na nag-iisa lang siya, na wala nang iba. Pero ang sabi niya, hindi niya in-skip, hindi niya nilampasan na kailangan nila makilala sa Jesucristo na iyong sinugo. Pero ito, hindi si Jesus ang nangumpanya dito. Dahil ito mismo ay kalooban ng Ama. Next. Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan. Tama. Natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kalawhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig. Tingnan po natin ang Panginoong Yesus. Okay? Bagamat ayaw niya tanggap yung karangalan na tinatanggap niya sa lupa ay hindi niya inaangkin, pero meron na talaga siya kalawhatian na dati pa man, mula pa, okay? Bago pa likhain ang daigdig, puno na rin po ng kalawhatian ang Panginoong Yesus. Actually, ito po yung verse na nilalaban po ng gustong tinitwist po talaga ng malaking church na ito na ayaw nang tanggapin na si Jesus ay Diyos. Tinitwist nila itong verse na to. Ito ang pilit nila ng gustong burahin pa sa Biblia. Na ang Panginoon Jesus, meron na siyang dating kalawhatian bago pa likhain ang daigdig. Next. Ibig sabihin po nito, kasama na nga po, tama po ang John chapter 1, verse 1 kasama na po talaga ng Diyos ang Panginoon Jesus noon. Ipinakilala na kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa daigdig. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Next. Alam na nila na ang lahat ng binigay mo sa akin ay mula sa iyo. Dahil tinuturo ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Ano? So, tinamoy pa tayo ng Panginoon Jesus kung paano niya pinapakilala ang mga disipulo sa ating ama, ang kanyang Ama. Na tinuro, kilala nila, tinupad na nila ang kalooban mo. Tinupad na nila yung mga sinabi mo sa akin. Tinupad na nila yung mga inutos mo sa akin at mga tinuro ko sa kanila. Alam na nila na ikaw ang nagsugo sa akin at naniniwala sila na ikaw ang nagsugo sa akin. Pamantayan ko ng Panginoon Jesus to. So kung hindi tayo ganoon, katulad ng mga disipulo, na hindi pa pala natin kilala, hindi pa pala natin alam yung panuntunan ng Diyos, paano nga tayo idudulog ng Panginoon Jesus sa Ama na, Ama, akin yan. Binigyan mo na yan sa akin. Kilala ka nila, pinakilala mo na sila sa iyo. Pero paano pinapakilala ng Panginoon Jesus ang kanyang mga disipulo? Na maging ang Panginoon Jesus, He is proud na ipakilala sa Ama ang kanyang mga disipulo na tinanggap na rin po niya mga kaibigan. Suriin nga po natin ang ating mga sarili din kung tayo ba ay karapat-dapat na rin po bang idulog ng ating Panginoon Jesus sa kanyang Ama yung bagay na yun. Tinatanggap ba na talaga natin? Sinusunod ba talaga natin? Next. Dinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ito ang dinadalangin ko, kundi ang lahat ay binigay mo sa akin sapagkat sila'y sa iyo. Next. Ang lahat ng akin ay sa iyo, ang lahat ng iyo ay sa akin, at napaparangalan ako sa pamamagitan nila. Okay? Next. At ngayon ako'y pupunta na sa iyo, iwanan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo sila sa kapamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalan ibinigay mo sa akin, upang kung paano ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila ay maging isa. Next. So, alam po na yan natin yan. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalan ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan. Humanap ng kanyang kapahamakan. Bound for instruction upang matupad ang kasulatan. Of course, upang matupad ang kasulatan, bakit po sinasabi na ito kasi pwede isang kalan ng mga unbeliever na itinakda naman na kasi ang buhay ni Judas Iscariot, talagang gano'n mangyayari sa kanya. Hindi po itinakda yun. Nasusulat yun na mangyayari at hindi itinakda
Dahil una sa lahat, sa pagkakataon yun po, ay nasabi na kung bakit nangyari yun. Dahil ang humanap, siya mismo ang humanap sa kanyang sariling kapahamakan. Okay? Hindi po tinakda ng Diyos yun, pero of course, God is all-knowing. Alam po niya ang mga ganap, alam na po niya ang mangyarap. Pero nga, dahil nga, may sarili pa rin pagdedesisyon ang tao. Ano? Hindi po niya nilalampasan ang pagdedesisyon na yun. And remember, ito po tatandaan natin, ano? Hindi po inilihim ng Panginoong Hesus kay Judas yung bagay na yun. Winarningan pa si Judas. Ano? May warning din po si Judas sa mga pagkakataon yun. Pero siya pa rin ang pumili sa kanyang kapamakan. Okay na ba? Ngunit ngayon ako'y papunta na sa iyo at sinabi ko sa ito habang nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng mga tao sa sanlibutan ito sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Okay? Hindi talaga taga-sanlibutan. Pero si ang Panginoon Hesus at yung mga disipulo, ang sabi niya, hindi na sila taga-sanlibutan. Tandaan po natin, ganun po ang pagtawag sa ating Panginoon Hesus. Ang Panginoon Hesus nga po sabi niya, hindi ako taga-sanlibutan. Nung tinawag po tayo, dati tayo nasa sanlibutan, ngunit pag tayo tumanggap na sa Kanya, ay itinuturing na tayo hindi na taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa daigdig na ito, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Inulit ka. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Hanggang 22. Kung paano isinugo mo sa akin kung paano isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila, itinalaga ko sa iyo ang aking sarili upang may talaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang sila, dinadalangin ko pati ang mga mananalig sa akin sa pahayag nila. At dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. Ama, maging isa nawa sila kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Amen. Tama. Ibinigay ko sa kanila, ito na, ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila ay maging ganap na maging isa tulad ko. So, sino ang nagbigay ng karangalan sa Panginoon Hesus? Ang Ama. At ang Panginoon Hesus din, sino dapat ang mabibigay sa kanyang mga disipulo ng karangalan? Ang Panginoon Hesus. Sabi niya, ibinigay ko sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin. How wonderful. No? Ang Panginoon Hesus, hindi po siya tumanggap ng karangalan sa tao. Hindi niya yung glory, hindi po niya pinagpilitan sa tao na siya ay luwalhatiin. Ngunit paano niya tinanggap ang kalahatian na yon? Ginawa niya ang Panginoon Hesus kung ano yung iniutos ng Diyos sa Kanya. Ano yun? Na nagbigay sa Kanya ng kalahatian. Hindi ba na ang Panginoong Hesus ay magpagaling, magpala sa demonyo, gumawa ng mga himala, bumuhay ng patay? Sa ano-ano ang lagi niyang claim? Kung ano ang nakikita kong ginagawa ng aking Ama, ay siya rin namang ginagawa ko. Kung anong ginagawa ng Ama o nakikita ng anak, kung anong nakikita ng anak na ginagawa ng Ama, ay siya rin ginagawa ng anak. Therefore, nang gawin po, ibig sabihin, nang gawin po ng Panginoon Hesus ang lahat ng bagay na yon, ay nalolahati po siya, at tama nga na ang kalwalhatian na yon ay hindi niya tinanggap dahil yun ay kalwalhatian ng Ama. Ang Ama ang originally na gumawa nun at nakita ng anak at ginawa rin po niya. Therefore, ang Panginoon Hesus, binabalik po niya ang kalwalhatian sa Diyos, sa kanyang Ama. No? Kahit na po, gaano kahirap. Maging sa awit man. Totoo, ang Panginoon Hesus, umawit din naman siya. Pero anong inawit niya? Himno. Pag sinabi po natin himno, ang mga himno ay kadalasan papuri po sa Diyos yan.
Hindi po ang mga kantang himno, hindi katulad ng mga makamundong kanta na sino ba? Okay, ano ba ang kaibahan ng mga kanta ng mga taga-mundong ito? Kapag kumakanta tayo ng mga spiritual songs, papuri ng mga kanta, ang pinapapurihan po, itinataas dyan, ang Diyos. Pero kapag kumakanta tayo ng mga kanta sa mundo ito, ng mga kamundo, kahit nasabi mo, love song, sino ba ang sinusubukang isatisfy niyan? Diba, ang ating sariling emosyon? Hindi ba gustong i-justify ng tao ang kanyang emosyon o nararamdaman o kanyang mga kaisipan, kanyang mga opinyon sa pamamagitan ng kanta? Yan naman talaga ang essence ng mga kanta ngayon. Para i-justify yung nararamdaman ng tao. Kaya nga mga gumagawa ng mga kanta, di ba? Yung mga emosyon nila, kita mo, puno-puno talaga ng emosyon ng mga iba, di ba? Basang-basa sa ulan. Diba? Walang masisilungan. Ibig sabihin, kawawang-kawawa ako. Diba? Yung iba naman, yung gusto nararamdaman na, sisukitin ko mga bituin, iniibig kita, sinasamba kita. Sabi pa sa mga babae. Diba? Doon ko natin na-realize yun. Kasi nga, madalas akong nakarinig na mga kanta noon na ganun nga. Yung mga love songs na talagang sasabihin, matindi talaga yung matindi talaga yung emosyon niya. Talagang sabi niya, basta't sinasamba kita. Alam mo yung kanta na yun? Ayoko na kanta yun. Meron talaga. Yung patungkol sa pagkanta niya sa bahay talagang sinasamba. So, ibig sabihin nun, idolatry. Diba? Malinaw na ang kanta nila ay idolatry. Sino sinasamba nila? Kababaihan. O, kaya kayo mga kababaihan. Kapag nakita niyo na sinasamba kayo ng mga lalaki, kayong kababaihan na nasa katotohanan na, alam niyo na, sinungaling ang taong to, wag mo na, idolater, masama. Dahil sino lang ba? Sino lang ba ang dapat natin papurihan sa awit? Okay. Sino ba ang dahilan para ikaw ay nabubuhay o gumigising? Paano nga makanta ngayon, hindi ako mabubuhay kung wala ka. Diba? O, diba? Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Ganon ka-idolatry. Sabihin mo, ganon katindi ang idolatry ng mga tao. Kanino ba tayo bumabangon? Sa Nescafe? Pero siyang lyrics, kung kasalanan mo sa Diyos ang sambahin kita. O, diba? Kung kasalanan mo sa Diyos ang sambahin kita, o, diba? Talagang ganon talaga yung mga marahil ay maunawaan niya ang tulad mo. O, diba? Alam niyo na. Siguro sa tingin niyo, maunawa na ang Diyos pag sinasamba natin ng babae, ng mga lalaking babae. Kayo, natuturuan kayo dito sa iglesia ito, sasabihin ng iba sa atin, ang higpit naman ng yan, ang higpit naman ng pastor na yan, ang higpit naman ng church na yan. Bawal na pala love song. Kayo. Kaya marami nagpapakatiwakal dahil sobrang matinding emosyon Ano? Sobrang emosyon nila, sobrang yung jealousy nila, pagsiselos nila. Ano nangyayari? Magpapakamatay. Muntik pa. Muntik nga ako maano sa ganyan. Yung binantaan ako ng isang babae. Pag iniwan mo ako, magpapakamatay ako, maglalaslas ako. Diba? Wala naman na dito yun. Matagal na yun. Alam, tingnan mo kung gaano magbanta ang Diablo talaga, di ba? Diba? Kapag ikaw naman ay wala sa katotohanan, hindi mo alam ang bagay na yun, baka ikaw naman makuha kasi mabablackmail ka pagka ganun. Okay? So, napakahirap na talaga yung sambahin natin yung emosyon natin. Napakahirap na i-justify talaga natin yung ating emosyon. Kung wala tayo sa katotohanan, sabi niya talagang napakadali ng pag-iisip natin. Okay? Kaya kanina ba tayo gumigising? Una sa lahat, kanina tayo bumabangon? Pagsilbihan ng Diyos. Bumabangon tayo para sa ating Diyos. Hindi para sa sarili ko, para sa Diyos. Ang lahat ay para sa Kanya. Tandaan po natin yan. Yung para sa sarili mo, damay na lang din yan. Dahil nga, ang prinsipyo ng Diyos, paano mo una lahat, sabi niya, ibigin natin sarili, pero paano natin iibigin ang ating sarili?
Kapag inibig po natin ang Diyos, then automatic iniibig natin natin sarili. Bakit? Kapag inibig po natin ang Diyos, ibig sabihin ayaw natin mapahamak. Tama po ba? Dahil kapag hindi natin inibig ng Diyos, anong nangyayari sa atin? Puro kapahamakan. Puro kapahamakan hinihintay. Kaya paano natin masasabi na iniibig natin ang ating sarili? The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all. Okay, learning to love yourself is the greatest love of all. And how would you do that? Paano mo gagawin yun? Love God, and automatically, you love yourself. Without loving God, there is no love for yourself. Gaya nga rin ng utos, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung wala kang pag-ibig muna sa Diyos, paano mo maiibigan yung kapwa, and paano mo maiibigan yung sarili, at paano mo rin maiibigan yung kapwa. Kaya nga, pinakaunang utos sa lahat ng utos, summary. Number 1, love the Lord your God. Una sa lahat, tama? First of all, love the Lord your God with all your heart, with all your might, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Buong kaluluwa. Una, ibigin mo ang Diyos. Pangalawang utos, yung summary, yung sumunod na pinakamahalagang utos, ibigin mo ang iyong kapwa. Paano? Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. O, di ba? Una sa lahat, paano mo malalaman na inibig mo ang sarili nang wala ka sa unang utos? Ganun lang yun. Kaya una talaga, love the Lord your God, equivalent to loving yourself, then, doon mo pala magagawa yung sumunod na utos, sa pangalawang pinakamahalagang utos, na pwede mo nang ibigin ang iyong kapwa. At ano yung pag-ibig na yun? Na pwede natin ibigay sa kapwa? Ano? Ay, halagaan na lang kita. Buong buhay ko, tumira ka na lang sa bahay ko, pakakainin kita, magtatrabaho ko para sa iyo. Yun ba yung pag-ibig na yun? No. Ang pag-ibig po na ibibigay natin sa kanila, same thing. Turuan sila na mahalin nila ang sarili nila na mahalin din ang Diyos. That is the love for our neighbor. Hindi po tayo ang magpapakahirap o nandun tayo sa pagtuturo sa kanila. Pero yung habang buhay na sa atin iaasa, yung buong buhay nila, hindi po yun ang trabaho natin. Ang trabaho natin, ituro rin sa kanila kung paano ibigin ang kanilang sarili. Upang sa ganun, sila rin ay makaibig din sa kanilang kapwa. Sa pamamagitan ng paglalapit nila sa kaluluwa sa Diyos. That is the love. Ano po? Amen? Even the Son of God, sabi ko nga po, ang Panginoon Jesus kumanta doon ng hymno para sa Diyos. Kaya, para kanino ka bumabangon, para kanino ka umaawit. Okay? Anong sabi ni Job? Kung hindi rin lang para sa'yo ang awit ko, wag na lang akong umawit magpakailanman. Noong naiintindihan ko po ito, alam ko sa sarili ko na hindi na dapat ako umaawit pa ng ibang kanta maliban sa lahat ng paawiting patungkol o magbibigay ng papuri sa Diyos. Naiintindihan ko rin sa sarili ko na yung epekto o naging epekto sa buhay ko ng mga pakikinig sa mga worldly songs. Noon, sabi ko, hindi naman ako mahilig sa rap, hindi naman ako mahilig sa mga metal. Kaya siguro hindi naman ako sa tanismo. Yun ang aking panindigan noon. Doon ako sa mga lumanay na kanta. Nung na-realize ko, mga time na yun, bakit ba ako sobrang naging emosyonal? Kasi marinig mo yung kanta, nakakayag mo yung kanta ito, parang nafe-feel ko, ito na yun, ito yung nararamdaman. Totoo yung sinasabi ng kanta. Kasi nakaka-relate ka Yun, kasi alam nila yung emosyon mo, tandaan po natin. Kapag tayo nananangan sa ating emosyon, bumabasa sa emosyon natin, napakabilis pong basahin ng mga tao ang kahinaan po natin.
At kapag mabilis basahin ng mga tao, kahinaan natin, diyan pumapasok yung mga magagaling mambudol. Eh, ang mga nambubudol na yan, totoo lang po, magaling sila, i-trigger yung emotion mo, pero sila, mga manhid ang kanilang emosyon. That's why, kayang-kaya kanilang lapangin. Yan po ang ginagawa na. Kaya, ang mga Pilipino, na ngayon na talagang makikita mo sa social media, ganun yung kanilang paninindigan, makikita mo, hanggang nakikita ng buong mundo ng mga Pilipino na pinamamayagpag, ipinaparada ang mga malalaking sa mga rebulto dyan sa daan, sa buong basang-basa tayo ng mga taga-ibang bansa, ang mga Pilipino, madali pa rin maloko. Mind this, totoo yan. Bakit? Kasi yun ang kahinaan nila. So, anong gagawin ng mga tao? Pupunta ko sa kanila, dala-dala yung kahinaan nila, then, i-rob ko ang kanilang properties. Robbers. Ganun po, magbasa, okay? Kung tayo ay titingin doon, kung ako ay titingin doon sa, kung ako ay titingin doon sa pananaw ng mga kriminal, ganun po talaga sila magbasa. Ganun nila kayang linlangin ang mga tao. Kaya nga po, paano ko rin kayo matuturuan na kontrahin yung mga kaisipan nila, kailangan po natin, wag yung emosyon natin ang ating panindigan. Kailangan ihiwalay natin. At sino ba? Paano tayo maniligtas doon kung tayo pupuno ng salita ng katotohanan? Kasi po, ang salita ng katotohanan, ang salita po ng Panginoon Hesus ay salita ng katotohanan. Kapag nasa atin po yun, punong-puno tayo, then, paano ba tayo nakaka-ulagpos sa mga ganong klase ng mga ugali ng tao? Kasi, kung kaya natin panindigan ang katotohanan ng salita ng Diyos, then hindi tayo kakagat sa mga patibong nila. Gaya yung sinasabi ko kanina. Doon tayo nalilinis eh. Doon tayo napapaging matuwid sa pagsunod sa katotohanan. At kapag naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos, kaya nga ito yung sinasabi ng Diyos na sino ba ang makakaiwas sa mga ganun, sa mga masasama? Sino ang makakaiwas sa temptation? Yung babae po na sinasabi natin kayo na parang sila po yung mga kriminal na robbers na mag-blackmail because of the temptations. Kapag puno po tayo ng salita ng katotohanan at kaya natin itong panindigan, doon po tayo naiiwas sa mga kapahamakan na sinasabi. Kasi nga, sasabihin ay, ang Diyos ang magliligtas sa akin, ang Diyos ang mag-iiwas sa akin sa kapahamakan. Pero tandaan niya po natin, kung wala nga sa atin ang salita ng Diyos, hindi po niya tayo maiiwas. Bakit? Sinabi na. Ano ba yung ating oath taking? Naniniwala ako na ang salita ng Diyos ay katumbas ng Diyos mismo. So kung nasa atin ang salita ng Diyos, talagang Diyos ang mag-iiwas sa atin sa kapahamakan. Katumbas nga po ng Diyos eh. The Word itself is God. John chapter 1. Ang kanyang salita mismo ay Diyos. Na hindi, ibig sabihin ito, hindi mo ito pwedeng baliin. Hindi mo ito pwedeng linlangin. Kailanman. Hindi mo malinin lang ang katotohanan. Hallelujah. Kung paano po magbigay ng karangalan ang ating Panginoon sa kanyang Ama. Kung nakakita na po tayo, hindi ba sa isang graduation, di ba? Paano minsan may makikita sa graduation, di ba? Na yung isang anak, butihing anak, na gumraduate, paano niya ibigay yung karangalan sa anak, sa kanyang magulang? Yung medal niya na tinanggap, ibibigay sa magulang. And that is gratefulness. Yun ay isa lamang physical na pagpapakita na parang kung paano po ang Panginoon Hesus ay binibigay po niya ang karangalan sa kanyang Ama. Dahil, ano bang ibig sabihin nun? Ama, ginawa ko kung anong kalooban mo. Dahil kalooban mo ito, nakaparangalan ako, ay para sa ito. Tanda po natin, ano ba ang kalooban ng magulang sa kanyang anak pagdating sa pag-aaral? Di ba? Laging bilin, anak, magtapos ka ng pag-aaral mo.
Dahil yan ang kalooban ko, magkaroon ka ng magandang buhay. Kaya nga ang isang anak ay nakapagtapos sa pag-aaral, magagalak ang magulang. At yung pagtatapos po ng isang anak, dahil yun ay sinabi, obedient sa kanyang magulang, ibig sabihin, tumupad ang anak sa kalooban ng magulang. And therefore, sino ang masunurin? Hindi ba ang tumutupad sa kalooban ng ama, ng magulang? Kaya nga sa mga gumagraduate, na alam nila yung layo nila kung bakit sila gumagraduate, hindi na sa magandang buhay. Kasama ron, ito kasi ang kalooban ng aking magulang. Kaya kahit na yung mga tao, kapag alam ng mga ng mga estudyante, kahit na hikahos ang kanilang mga magulang, pero naiintindihan nila yung goal ng mga magulang nila na gusto nila makapagtapos ang kanilang anak, then, kita mo, nandun yung will nila to continue kahit na mag-working student pa mga yan. Tatapusin po nila. Dahil yun, naiintindihan nila, yun ang gustong mangyari na ating mga magulang. Pero yung mga taong hindi kinikilala, o yung mga estudyante hindi kinikilala na yun ang kalooban ng kanilang magulang, nagmamalaki sila sa kanilang sarili. Oo, kaya nilang magtapos sa kanilang sarili, kaya nilang kumayod na pag-aralin ng kanilang sarili, pero pagkatapos nilang gumraduate o magkatrabaho, umulan ng buhay na isusumbat nila sa mga magulang. Di ba? Hindi naman ikaw nagpatapos sa akin. Hindi naman yung kurso mo ang aking ginusto. Ngayon, tingnan mo, sabihin mo, yung kursong ginusto ko, mas maganda buhay ko, may susumbat niya. We have to be grateful to our God. Wala pong mapapala ang mga anak na hindi kayang parangalan ang kanilang mga magulang. Tandaan po natin, kahit ano pa ang naging buhay natin sa ating mga magulang, tandaan po natin, nagmula pa rin tayo sa kanila. Pero, yung panunumbalik kung paano natin ituwid yung ating pamumuhay ay salita mo ng Diyos. Hindi po kasi sila, kahit na hindi man nila ibigay yung maibalik yung reward na dapat sana'y inalagaan tayo, hindi mo na mababago yun. Pero yung ipaunawa sa iyo ng Diyos na meron kang tunay na ama at ang lahat ng ginawa sa iyo ng mga biological parents mo, then you can forgive them, you can still honor them, ibigay mo pa rin sa kanilang karangalan. Pero sabi ng Diyos, hindi naman na sila ang magbabalik ng gantimpala sa iyo, kundi ang Diyos na ang magbabalik ng gantimpala sa iyo. Kung naiintindihan po natin mga bagay na ito, sa totoo lang po, hindi magagawa ng mga mananampalataya na napastanganin ang kanilang magulang kahit na mali ang ginawa nila sa kanilang buhay noong sila ay nandun sa kanila. Nasa poder nila. Ito po, ganito po mag-restore ang Diyos sa atin. Kung talagang gusto lamang natin kung talagang gusto natin sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi po malabo po na hindi natin kayang patawarin yung mga tao na kasakit sa atin, lalo na mga mahal natin sa buhay, lalo na kung nagkamali man ang ating mga magulang sa buhay natin. We have to remember na we have a great father, na yung great father natin na to, siya po ay walang sawa o walang humpay, walang limit na kayang ibalik sa atin. Kung ano yung mga nawala natin, kung ano yung mga hindi natin naranasan na mabubuting bagay noong tayo ay makasalanan, kaya po niya i-restore ang mga bagay na yun. Kaya po niya yung muling iparana sa atin yung mga bagay na yun, kahit na sabihin natin na kung talagang totoo ang pananampalataya natin, hindi ba mga confession ng mga tao na hindi naman nagkaroon ng mga magulang na buhay, o nung sinabi na naunawaan nila, meron pala akong isa pang ama, totoong ama. Kung totoong kinikilala mo ang Diyos bilang ang totoong ama mo ngayon, then alam mo kung ano yung right na tama na pag-comfort sa iyo, how you will be comforted sa lahat ng mga dinanas mo na yun. I'm sure kaya mong kalimutan ang mga bagay na yun at mamuhay ng panibago ayon sa kalooban ng Diyos. That is our restoration.
Amen? And we can only give glory to God when we obey His will. Kailanman po hindi po natin kayang parangalan ang Diyos kung hindi tayo sumusunod sa Kanyang kalooban. Oo, sabihin natin sa magulang. Sabihin natin na ang isang tao na sabihin natin ang buhay niya. Okay, high school graduate ako. Hindi ako sa high school, elementary, sabihin natin hindi mo na-achieve, hindi niya na-achieve yung bagay na yun. And despite that, yung isang tao ito naging matagumpay sa buhay. Pero yung kalooban ng kanyang mga magulang, halimbawa, kasi nga, ayaw niya sumunod sa kalooban ng kanyang magulang, di ba? Yung isang bata ito na naging matagumpay sa buhay niya kahit hindi sumunod sa kanyang kalooban, sa tingin mo, mararamdaman ng ama yung karangalan na yon para sa kanya, hindi naman yon yung kanyang ninanais para sa anak. Kadalasan kasi, ang mga tao ngayon, madalas pag malaki sa kanilang mga magulang, dahil nga iniisip nila na wala ka naman ambag sa buhay ko. Ganun sila mga tumiran. Wala ka naman ambag sa pag-aaral ko. Wala ka naman ambag sa naging tagumpay ko dahil hindi ko sinunod yung kalooban mo o hindi yung naging gusto ko. Kaya ako sumuway kasi hindi yun ang gusto ko. So, nagsisimula ng pagmamalaki. Ano yung sinasabi ko? Kaya, in order to glorify your Father, your God, kailangan nandun tayo sa will. Excuse me. Kailangan po nandun tayo sa kanyang kalooban na nakasunod. Isipin mo, sige, sabi nga, magbigay ka na magbigay ng sacrifice and offerings. Pero wala ka namang pagsunod na ginawa. Sabi nga po ng Panginoon Jesus, yung nasusulat sa aklat ng Hebrews, sacrifice and offerings you are not pleased. Pero ano po sabi niya? Here I am. Hebrews 10:5-10, basahin nga pala. Ano sabi niya? Ng Panginoon Jesus, here I am. In-offer niya kay kanyang sariling katawan. Ano po ba ibig sabihin ng offering na yung kanyang sariling katawan? Through this body, sinunod po niya ang kalooban ng Diyos Ama. Sumunod siya sa mga utos ng Ama. Hebrews 10:5-10. Dahil dyan nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na inibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya, inihanda mo. Okay. Sino naghanda sa kanyang katawan? Inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. What is the purpose of God para ihanda rin po ang katawang panlupa ng ating Panginoon Jesus? Para po siya ay parangalan. Para siya ay sundin. Yung offering na kanyang katawan na i-offer niya para sa kapatawan ng kasalanan natin, hindi po niya ito ginawa para sa atin lang. Ito po ay ipinakita niya na kahit sa physical na ito, na naging pathway niya, ay as an offering to God, I have to obey in this physical body. Kaya nga, yung sakripisyo, yung katawan po na ito, hindi lang offerings doon para sa dambana lang. Ano po? Tama yun na parang offerings ng dambana, pero hindi lang yung parang kinatay lang yung katawan, pinadugo lang. Hindi lang po doon nakasalalay yung ibig sabihin na, ay, kaya para magbubulang siya ng dugo, hindi para paduguin lang yung katawan niya, physical. Hindi po yun. Malalim pa po doon ang ibig sabihin nun.
na habang nasa katawang lupa ang ating Panginoon Jesus, wala po siyang ibang ginawa kundi gamitin ang katawang lupa ito as an offering. He separated His body na banal. Hindi gumagawa sa mga makamundo na gawain ng mga pisikal na tao, kundi hiniwalay upang ituon lamang niya ang katawang ito sa pagsunod sa utos ng Ama. At doon pa lang po, simula na po yun na offering the body. Body offering o yung sacrifices na sinasabi. Hindi po natin pwedeng sabihin na nagsasakripisyo tayo sa Diyos na hindi po nakasunod ang ating katawan. Gaya nga, yan po yung sinasabi, kung bakit sinasabi, nag-o-offering ka, nagsasacrifice ka, pero wala kang obedience. Yun yung sinasabi, hindi katanggap-tanggap sa dambana yung mga Israelita, naghahandog. Okay, sabihin natin sa panahon yun, okay, nagbibigay ako ng tithes and offering, pinagmamalaki natin. Binibigay ko naman ang aking mga handog at ikapo. Malalaki ang aking binibigay. Hindi pa ba sapat yun? Sasabihin natin, kaya ang kinamumuhian ng Diyos, kaya hindi niya tinatanggap ang ating mga handog at ikapo. Why? Because bodily obedience pala, wala tayo. Okay lang, kahit na once in a while ako pumunta dyan sa church, umattend ng worship kasi nagtatrabaho naman ako para sa church kasi naman malalaki naman ang binibigay ko sa business ko, kailangan ko magbigay ko ng malaki. Okay lang yun sa akin. Okay na yun. Ganun ba yun? Bodily obedience pa rin po nakatingin ang ating Diyos. Kapag ganun na po ang naging heart natin sa pagbibigay, tandaan po natin, hindi na po tatanggapin ng Diyos ang mga offerings na yan. Kahit na milyon-milyon pa ang ibinibigay mo. Wala na pong saysay sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi hindi mo naman na talaga ino-honor. Hindi mo naman talaga pinaparangalan ng Diyos. Kahit sabihin mo pang, nang kumita ako ng malaki, to God be the glory, to God. Kaya dami mo makikita dyan sa daan nakapaskin sa mga sasakyan, to God be the glory. Pero yung obedience, wala. Hindi na sila nananalangin. Okay? Mananalangin na sila pag may pagkailangan sila. Hindi sila nag-umiibig sa kaluluwa. Yan pa naman ang bilin sa atin ng ating Panginoon Jesus. Ibigin ang kapwa, ibigin ang kaluluwa. Ipahayag sa kanila. Diba? Kaya napakahalaga pa rin po ng bodily obedience sa atin despite na kung ano po yung nakakayaan naman natin ngayon na binibigay na sinusustain sa atin ng Diyos, ang pahalaga, pairalin pa rin po natin kung paano na ang buhay natin ay nandun pa rin sa kalooban ng Diyos at nakakasunod pa rin po tayo sa Kanyang pamantayan. Nakakasunod pa rin po tayo sa Kanyang salita. Amen? Ano pa sabi niya? So next, 6. With burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Hanggang 10. Kaya sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan. Okay. The body, sundin. Next. Sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y inihandog ayon sa kautusan. Tandaan mo nito ngayon, noon hayop ay nahandog. Pero ngayon, ano na ba yung katumbas ng hayop? Pera na ngayon Diba? Kasi pinipera na ang mga bagay ngayon. Katumbas na po yun. So yung mga offerings natin na pera, katumbas na po yung mga nahandog na hayop noon. Ano po? Next. Pati yung mga susunugin. Sa kanya dinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Ngayon, ano ang handog ni Kristo? Full obedience with His body. So therefore, ano rin ang pwede natin ihandog sa ating Panginoon Jesus ngayon as an offering? Obedience din po sa Kanyang mga utos. Same. Lastly, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Kristo sa pamamagitan ng
minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. Sabi niya, minsan lang niya inihandog ang kanyang sarili. At kung natanggap natin yun, ano ibig sabihin ng minsanan ng nasunod po niya ng buong buo ang kalooban ng Diyos. Tayo rin po ay ginagawang banal ni Hesus Kristo kapag tayo naman ang sumusunod. Kaya tayo ginawang banal. Tayo ay ginawang banal ni Hesus. Saan? Minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Yung paghahandog ng kanyang sarili dahil sinunod niya. Nag-gets po natin. Nag-gets po natin na ito po ang ating pagluwalhati sa Diyos. Ang ibig po kasi sabihin ng mga sacrifices and offerings ay talagang pagsamba. At kapag sumasamba po tayo, ibig sabihin, yung ginagawa po natin, yan is giving glory to God. Meron bang pananambahan tatanggapin ng Diyos na hindi nagpaparangal sa Kanya? Kaya nananambahan tayo is giving glory to God. Isasabihin na iba, give glory to God. Ang lalaki nakapaski sa tricycle truck, tapos sa kanilang mga truck, pero never mo naman makita sa pananambahan para magpuri sa Diyos. Ano? Baguhin po natin ang mga ganitong kaisipan. Ituwid po natin ang mga ganitong kaisipan. Amen? Ang Panginoong Hesus po, una sa lahat, siya po ang pamana sa atin ng napangako ng Diyos. He is the promise of our God to us. Kumbaga sa testamento, yung sa testamento na isinulat, diba? Kapag gaya yung sinabi ng preaching nung nakaraan ni Pastor Gay, sa isang testamento, yung effectivity ng promise ng testament, mararanasan lamang ng tagapagmana kung patay na yung gumawa ng testamento. Okay? Kaya paano nag-take effect sa atin yung pangako ng Panginoon Hesus? Napangako niya sa atin, tayo ay maliligtas at may sasama niya at ipagkakaloob din po niya sa atin ang kaluwalhatian galing sa Diyos. Paano po natin minana yun? Una sa lahat, nag-take effect yun nung ating tanggapin ng Panginoon Hesus na siya ay sampalatayanan at namatay siya para sa atin. Kaya nga sinabi niya sa ating may text eh. Ano ba yung sabi niya? Yan. Malinaw na malinaw. Kaya nga the inheritance of heirs of salvations is now in effect. Okay? Bakit? Kasi sinabi na po niya sa John 16, 5-7. Basahin po ulit natin. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon, sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayo nalungkot. Okay? At naman kayo nalungkot. Subalit, dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Ngunit kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo. Paano nag-take effect yung promise o testamento sa atin ng ating Panginoon Hesus? Kinailangan po niyang umalis, mamatay sa mundong ito. Physically, He had to die. Sa mundong ito, kapag ang isang tao namatay, physically, yung mana ng mga tagapagmana ay doon pa lamang i-distribute. Noon po bang namatay ang ating Panginoon Hesus? Umalis. Sino po ba sa atin ang tumanggap ng mana ng ating Panginoon Hesus? Sino na sa atin ang nakaranas ng inheritance na mula sa ating Panginoon Hesus, mula sa ating Diyos? Sino po yung mga tumanggap ng banal na Espiritu?
Ang banal na Espiritu po ay isang pamana sa atin ng ating Panginoon Jesus. Na ang pamana nito, ibig sabihin na po, is nararanasan na natin ngayon kahit nasa physical pa tayo na katawan. Kahit nasa physical pa tayo na mundo, nagtitake effect na po yung inheritance ng tagapagmana ng kaligtasan. Paano po natin masabi na nararanasan natin? Pastor, paano mo nasabi? Di mahirap pa nga ang buhay ko sa pisa sa sabi mo, wala naman kami malaking pera, wala naman akong maraming pera. Hindi lang po nakabase doon yung sinasabi nating mana. Mas higit pa sa anumang bagay sa mundo ito, yung pinamamana po sa atin ng ating Panginoon Jesus. Ano ba ibig sabihin ng pagtanggap ng banal na Espiritu? Hindi mo ba alam na kapag ang isang tagapagmana ay ibibigay na sa kanya ng may-ari? Halimbawa, sa isang mayaman, ipapamana yung kanyang mana sa anak. Siyempre, ano bang mayaman? Yung mga mayaman na may mansion, may mga lingkod, mga alipin. Ano ibig sabihin doon? Pati ang anak. Kapag namatay na yung ama, at yung tagapagmana ay naroon na, sa kanya ang kaharian, maging ang mga anghel, mga tagapaglingkod, ay paglilingkuran po siya. Tama? Siya ay paglilingkuran o pagsisilbihan na rin po ng mga alipin o ng mga servants. Sa mundong ito po, naranasan niyo na ba? O nararanasan na ba natin na tayo ay pinaglilingkuran na rin ng lingkod ng ating Diyos? Sino po ba ang mga lingkod ng Diyos? Sa Hebrews 11:1-14. Pakibasa po. Hebrews 11:1-14. Sino daw yung mga lingkod ng Diyos? Pakibasa po ng malakas sa mga nakahanap na. Hebrews 1:14. Ano ang mga anghel kung ganoon? Sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. In English, are they not all ministering spirits sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation? Kapag naranasan mo na po na ikaw ay pinaglilingkuran ng mga anghel ng Diyos, ibig sabihin po, nararanasan mo na, natitikman mo na yung mana ng ating Panginoon Jesus o mana na para sa bawat isa. Ibig sabihin, natitikman mo na po yung glory in heaven. Natitikman mo na po yung kung ano ang meron kang possession na gano'n din sa langit. Bakit? Bakit mo nasabi na nararanasan mo na pala dito sa mundo yung mana na meron sa langit? Kasi nga, sabi nga sa Luke chapter 10, sa Luke chapter 10, 18-20, paano mo nasasabi na yung nararanasan mo ay mula sa langit mismo? Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Okay? Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ang mga ahas at mga alakdan, at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit, maganap kayo hindi dahil sa pagpapasukos ninyo sa masamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Kapag ang pangalan po natin ay nakasulat na sa langit, ibig sabihin, your property there ay nakasecure. Ibig sabihin, meron ka na rin property sa langit. At yung property na yon, kung meron kang servant sa langit, here on earth, pinaglilingkuran ka na rin po ng servants na yun.
Yan po, mararanasan mo yan na ikaw pinaglilingkuranan ng iyong mga servant sa langit kung nagka-cast out ka ng demons. If you are driving out demons, if you are healing the sick in the name of Jesus, na sumusunod ka sa utos ng Diyos. Hindi ka ba natutuwa? O hindi ba tayo natutuwa? Hindi ba napakagalak na ating puso na, ay, totoo na nga na maranasan natin. Yun pala. Meron na, totoo nga na yung property ko na meron sa langit ay natitikman ko na dito sa lupa. Okay? That is our inheritance taking effect. Kaya nga ang banal na espiritu ay sinuho sa atin because itong banal na espiritu na ito yung selyo. Kaya nga nasabi ko, ito yung selyo na pinanahanan o na ang promise o yung mga pangako ng Diyos ay nasa sa atin na. Kaya pansinin po natin, kailan ba kailan ba naging effective yung power and authority na tagay natin? Kapag pinanahanan na po tayo ng banal na espiritu. At sa pananahan po ng banal na espiritu sa atin, kalakip ay ang mga anghel. Kaya ang mga anghel po, they are the servants of God. Sila po, tanda po natin, ang mga anghel ay hindi naman po nilikha dito sa mundo. Sila po ay nilikha sa langit. Kaya, tamang sabihin na kung pinaglilingkuran tayo ng mga anghel who are from heaven, so we have yung property natin na mula sa langit ay meron din po tayo. Nararanasan po natin dito sa lupa. That is our inheritance. Kaya kung hindi mo pa nararanasan na magpalayas ng demonyo, tandaan po, magduda ka. Talaga ba na secured na? Talaga ba na nandun na ang pangalan ko? Siyempre, magdududa ka pa. Oo nga, sabihin nga ng mga tao, sasabihin ng mga tao, hindi ko naman malalaman kung talagang pupunta ako sa langit o hindi. My signs that you are accepted in heaven. At ito nga po yung sinasabi ng Panginoon Jesus, na kapag ang pangalan mo nakatala sa langit, there is sign na ikaw ay mayroon ng talagang property doon. And that is when you drive out demons in the name of Jesus. Kaya sabihin man ng mga tao na kulto tayo sa pag-drive out ng demons, kayo, kung gusto niyo paniwalaan sila. But if you believe them, kung paniniwalaan mo sila, you can lose or you may lose your inheritance. Bakit? Kasi inggit sila na nararanasan mo ang mga bagay na ito. Na sa kanilang sarili kasi pagkaunawa ay hindi nila maranasan. Hindi naman kasi tayo sariling pangunawa sumunod lang tayo sa sinasabi ng Panginoon Jesus. Amen? Amen. Physical reward of our faith is now in effect. Sa Hebrews chapter 10, 35 to 37, bibasahin po natin. Ngunit, kailangan po natin magtiis at manatili. Hebrews 10:35 to 37. Kaya huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay ng gantimpala para sa inyo. Next, verse 6. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang pangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at si Kristo ay darating na. Anong sabi dito? Kinakailangan tayo magtiis. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga pananampalataya na sasabihin nila walang pagtitiis. Sa buhay pananampalataya, kaakibat po talaga dyan ang pagtitiis. Manatili na sumusunod hanggang sa huli. Kung titiisin lang po natin, imagine po natin ang buhay ni Noe nung kanyang ginagawa yung arko.
Sa tingin nyo, gaano katagal niya ginawa yung arko? Almost all of his remaining life, doon na niya ginugol. Kasi, wala ka nang ibang ginagawa sa buhay mo. Nakafocus siya. Kasi wala siyang ibang ginawa sa buhay niya, kundi mag-focus, tapusin yung arko. Ibig sabihin nun, yung mga dapat na leisure, na gagawin na pwede niyang gawin sa buhay niya, mga pasarap, mga paggalagala, hindi na niya ninais yun. But he focused. Siyempre, yung paggagawa ng barko, maraming mga proseso yan. Hindi pwedeng may mga pagkakataon dyan na siyempre masasakit yung katawan mo, may mga pagkakataon na susugatan, may mga proseso na talagang sa pagkuha mo ng mga gamit kahoy doon sa gubat, di ba? May mga challenges na mga dinanas, di ba? Marami, pero kailangan niyang matapos yung arko bago dumating ang baha. Yung buhay po ng ani Noe, na kahit na tinatawanan din po siya ng mga tao doon, isipin mo, yun nga ang sabi sa kanya ng mga tao, buong buhay mo na ng Noe, ano? Baliw ka na. Pero kung isipin mo nga pinagsasabi ng mga tao, hindi na lang ginagawa mo sa buong buhay mo, kaya nga sinabi doon, ano ba yung mga buhay ng mga tao ng mga panahon ni Noe habang sila ay siya gumagawa? May kinakasal, may nagsasaya, may nagiinom, may nagtatrabaho, may nagbi-business. O di, ibig sabihin nun, parang isipan ng mga tao ito, ay buong buhay mo, yan na lang ginugol mo sa buhay mo. Samantalang kami dito, kita mo, may lalaki na ng bahay namin. O di ba? Masaya na kami, marami kaming pagkain. O sasaya namin, marami kaming picnic, lagi pamilya namin, nakakapag-picnic. Di ba? Ganon mag-isip ang mga tao during that time. Puro kasiyahan. Pero si Noe, balik ka, wala, inubos mo na yung buhay mo sa tanay, tapos wala kang pasabihin na, wala namang kasiguraduhan ng ginagawa mo Noe. Bakit? Sa tuktok ng bundok, ang laki-laking barko, paano mangyayari? Ang taas-taas ng bundok na yan. Sabihin mo sa isip ng tao, pag mag-tsunami man, pag pagpunta na hindi aabot ng bundok yan. Yun ang isip ng tao nun. Dito natin makikita na hindi kayang abutin ng isipan ng tao kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Kaya hindi tayo mananangan sa sarili natin nakikita. Kaya nga sabi ng Panginoon, ng Hebrews, the righteous will live by faith. Hindi tayo nananangan doon sa nakikita natin. Hindi tayo umaasa doon sa nakikita ng ating physical na mata. Hindi tayo aasa doon sa kaya ng intindihin ng ating pag-iisip. Malayo ang kakayahan ng Diyos sa kaisipan ng tao. Yung imposible na sinasabi ng mga tao na kaya hindi, sabi nila, baka hindi kaya gawin ng Diyos. Ganun kalayo. Imagine. Sa Hebrews 6:10-12, sabi nga dito. Hebrews 10, 6-12. With burnt offerings and sin offerings, you will not please. Diba yan? Okay. Continue. Kaya sinabi ko, ibigay na ito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban at ayon sa sinabi sa kasulatan tungkol sa akin. Next. Sabi mo na niya, yun na rin pala yun. Yes. Kaya na. Namulat. Okay. So, yun nga po yung sinasabi natin, ano ba yung inheritance natin? Let's go back to our main title. Tandaan po natin na kapag hindi po tayo ayaw man natin sumunod sa salita ng Diyos at kung patitigasin po natin ang ating puso, ano ba yung sinabi ni John the Baptist doon sa mga Pariseyo? Huwag niyo sabihin na mga anak kayo ni Abraham. Pero huwag niyo ipagmalaki na kayo'y anak ni Abraham. Huwag niyo kayo ipagmalaki na kayo'y gumagawa ng mabubuti na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos o hindi kumikilala sa anak ng Diyos. Bakit po?
out of these stones, sabi niya, sa mga batong ito, God can raise children of Abraham. Ano ibig sabihin nun? God can raise children of Abraham from this stone. Tandaan po natin, nung last time preach ko sa inyo, ang isang computer, kapag nilagyan mo ng command, i-execute niya yung command mo. Sa panahon po natin ngayon, ano ang kaugnayan o ano yung relativity ng sinasabi na stone sa mga gadgets ngayon? Saan ba nagmumula ang mga metal, ang iron? Hindi ba mga dinurog ng mga bato yan? Renaces, naging metal. O ngayon, sa panahon po natin, sino ang mga ginagawa mga AI ngayon o mga intelligence o mga robot sa robotics? Ibig sabihin, mga galing sa bato yan na dinurog, mga metal na ngayon may computer chips na lalagyan ng command. Ibig sabihin nun, kung sa physical lang naman na gawain, kung sa physical naman lang naman ang utos ng Diyos, kaya talaga lumikha ng mga pwedeng sumunod sa Diyos sumunod o gumawa ng mga trabaho, gusto ipatrabaho ng Diyos. Kaya ngayon binunod yung preaching ni Pastor Banji o Bishop Banji ng nakaraan, very related po talaga na ang pinakamahalaga po kasi yaman, totoo bakit greatest economy, greatest and highest economy, ang kaharian ng Diyos. Kasi po, ang isang bansa, ano ba ang pinakayaman ng isang bansa? Ginto? Mga natural resources? Yan ba ang pinakayaman? Pera? Hindi po. Ang pinakatanging yaman po ng isang bansa, its citizen. Kahit sabihin mo, punong-puno lang ito ang bansa mo, but you have no citizen to utilize, to harvest, o para i-develop, it's useless. Sa kaharian po ng langit, tandaan po natin, kung wala na makikipagtrabaho, gusto makipagtrabaho sa Diyos sa kanyang kaharian, para ito patupad, o kung ayaw natin sumunod sa sinasabi niya, God will always make a way. Kahit na yung mga dry bones nga, sabi niya, kaya niya gisingin at bigyan ng panibagong laman para lang makipagtrabaho sa Kanya. Para lang masunod ang kalooban ng Diyos. Kaya we are in no place na magbalaki tayo sa harapan ng Diyos. At yung mga bato na yon, sabi niya, yung mga bato na He can raise children of Abraham, ngayon, in a form of robots. Okay, sige. Sa panahon ngayon, di ba? May preacher ng AI. Kung ayaw magpahayag ng salita ng Diyos, edi yan. Gamitin ng Diyos yung AI, lagyan ng program. So, walang inspiration. Di ba? Wala na sa inspiration, pero yun nga, kung trabaho nila na gano'n at ayaw mo makiisa, kaya gawin ng Diyos yun. Magkumuha. Ano pa? Ayaw mo magluto. Mga ngayon, mga guys ngayon, pwede ka ng mga konti lang, pwede mo lang sahog-sahog na gano'n, mayroon mga tag-luto-luto mapapadali ang trabaho mo. Sa totoo lang, yung pagkikitara nga natin, hindi mo na kailangan yan, di ba? Kasi bakit? Meron ka ng computer, mag-karaoke ka na lang ng praise. Pwede pa, di ba? Pero bakit natin ginagawa pa rin ito? Ano ang dahilan? Bakit gusto namin gawin? Kasi ang gusto na naman ng Diyos ang gusto ng Diyos sa atin, mabigyan ng reward. Oo, kaya nga ang Diyos, kaya talaga. Na yung kahit yung mga bato. Pero ang bakit ikaw at ako ang gustong piliin ng Diyos na maglingkod sa Kanya? Because of the reward. Dahil ikaw at ako ay kaluluwa. Yung mga wala namang kaluluwa, gamitin ng Diyos ngayon, bukas pwede niyang sunugin. Ang kaluluwa mo at ako, ang gusto niya na magkataglay ng reward. Kaya nga, serving God. Huwag po tayong mapapagod. Kaya nga, that is the inheritance of the heirs of salvation. Ito rin po, yung paglilingkod din po natin sa Kanya is also a part of our inheritance. Mana rin po natin ito mula sa Kanya. Because, hindi po, walang sino man na magkakamit ng gantimpala ng Diyos na hindi makipagtrabaho sa Kanya. Kaya nga, in effect po ang ating reward, in effect po ang ating inheritance kahit na po tayo nasa physical na mundo. As long as nananatili po tayo sumusunod sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kaya huwag po natin kalilimutan
the very purpose of our Lord Jesus Christ, kung bakit din po siya namatay sa atin, sa John, kaya kailangan niya umalis upang ipadala sa atin ang manang ito. Kaya nga rin siya umalis sa kabubuti natin para siya kaya naman talagang trabahuin ng Panginoon Jesus kung gugustuhin niya. Kaya niya pa niyang extend ang buhay niya dito. Pero bakit niya iniwan sa atin ang trabaho? It is for our good. Okay, sabi niya. It is for our good. For our inheritance. Na magmamana tayo ng salvation na hindi naked salvation, but with glory. Amen? Kaya tayo po manalangin. Pasalamatan